Magandang araw sa iyo. Salamat sa pagbabahagi ng mga materyales na ito. Diretso na tayo sa puso ng usapan. Sige? Itong 70 taon ng pagkakawasak ng Jerusalem. Habang binabasa ko yung notes mo, ang unang napansin ko, grabe yung gulo sa mga petsa. Oo, yan agad, no? May 66 BC, may 588 BC, tapos may ikad 18 na taon, may ikad 19 na taon, parang parang isang malaking puzzle? Totoo. So ang misyon natin ngayon ay buuin yung puzzle na yan. Titingnan natin kung bakit may ganitong pagkakaiba at kung paano nga ba talaga binilang yung sikat na 70 taon na yan. Simulan na nating himayin. Magandang simula yan. Dahil dyan talaga nagsisimula ang lahat ng kalituhan. Hindi lang yan simpleng pagkakamali sa pagkopya. Hindi pala. Hindi. Yung mga pagkakaibang yan, parang bintana yan sa kung paano nag-iisip at nagtatala ng kasaysayan ng mga tao noon. Okay. Nasa mga detalye yan sa paghari sa mga kalendaryo at sa mga salaysay mismo sa Jeremias at 2 mga hari. Okay, sige. Unahin natin yung pangunahing karakter sa pananakop, si Nebuchadnezzar, hari ng Babylonia. Oo, siya nga. Ayon sa sources mo, naluklok siya sa trono noong 606 BC. Pero dito pa lang may komplikasyon na agad. Hindi raw itinuring na unang taon niya yun. Tama. Kundi yung susunod na taon pa, 605 BC. Paano nangyari yun? Bakit ganun? Diyan pumapasok yung konsepto ng accession year. Accession year. Oo, o taon ng pagluklok. Isipin mo na lang, parang sa trabaho, kung na-hire ka ng November, di mo pa bibilangin yun bilang unang buong taon mo, di ba? Oo, tama. Bibilangin mo yung unang buong taon mo simula sa susunod na Enero. Ganon din sa sistema ng Babylonia. Yung natitirang buwan ng 606 BC, yung accession year niya. Yung opisyal niyang unang taon ay nagsimula sa susunod na taon, 605 BC. Yung mga taga-Juda naman, may sarili rin silang paraan ng pagbilang. Kaya posibleng magkaroon agad ng isang taon na pagkakaiba. Okay. Parang probationary period bago maging regular na taon. Malinaw yan. Ngayon, pag-usapan natin yung mismong pagpapatapon. Hindi pala ito isang bagsakang event. Hindi talaga? Sabi dito, 3 bugso ito. Ang una, nung 606 BC, dito kinuha yung mga utak ng Juda, di ba? Kasama si Daniel. Oo, at ito'y isang classic na imperial strategy. Kapag sinakop mong isang bansa, una mong kukunin yung mga pinakamatalino, mga kabataang maharlika, mga scholar. Para hindi sila makapag-aklas. Exactly. Pinuputulan mo ng ulo yung pamunuan nila. At itong unang pagpapatapon na ito, ayon sa source, ang itinuturing na simula ng 70 taong paglilingkod sa Babylonia. So, hindi pa dito wasak ang Jerusalem. Parang unti-unting paghina lang. Pero may kasunod pa. May ikalawang bugso, 599 BC. Tama. Dito nakasama si Ezekiel at si Hadassah, na mas kilala nating si Esther. Dito na rin ako medyo nalito sa dates. Ito na yun. Ito na yung binabanggit nating date discrepancy. Sige nga. Kung babasahin mo ang Jeremias 52:28, sinasabi roon na nangyari to sa ika-7 taon ni Nebuchadnezzar. Ika-7, okay. Pero kung titingnan mo naman ang 2 mga hari 24:12, nakasumat doon ika-8 taon niya. So alin ang tama? Oo nga, ika-7 o ika-8. Akala ko nung una baka typo lang, pero may mas malalim na dahilan pala. Sabi dito, 2 ang posibleng paliwanag, no? Tumpak. Una, posibleng yung kalendaryo. Yung isa, binilang yung accession year. Yung isa, hindi. Okay, yung napag-usapan na natin. Pangalawa, at ito'y napaka-practical na dahilan, ang isang pagkubkob sa isang lungsod, hindi yan nangyayari overnight. Tumatagal yan. Tumatagal ng maraming buwan, kaya posible na nagsimula yung pagkubkob sa pagtatapos ng ika-7 taon niya at yung aktual na pag-alis ng mga tao natapos sa simula na nung ika-8 taon. Makes sense. Hindi ito parang event na may fixed date sa Google Calendar. At ang huli at pinakamalala sa lahat, yung ika-3 pagpapatapon noong 588 BC. Ito na yung total annihilation. Dito na talaga bumagsak ang Timog Juda, winasak ang Jerusalem at dayaring sinunog ang Templo ni Solomon. Parang katapusan na ng mundo para sa kanila. At gaya ng inaasahan, mayroon na naman na pagkakaiba sa tala. Na naman. Sa Jeremias 52:29, ika-18 taon ni Nebuchadnezzar. Sa 2 mga hari 25:8,
ika-19 taon niya. Parehong dahilan ulit. Okay, teka. So hindi lang to simpleng kasaysayan. May propesiya palang nakakabit dito na parang countdown timer. Dito na yata papasok yung deep dive part ng usapan. Oo. Binabanggit sa Jeremias na lahat ng ito mangyayari sa loob ng isang tiyak na panahon. 70 taon. Oo, at yan ang nagpapabago sa buong kwento. Hindi ito basta malas lang o geopolitics. Para sa kanila, itinakdang panahon ito mula sa Diyos. Grabe. Sa Jeremias 25 and 29, malinaw yung sinabi, maglilingkod sila sa hari ng Babylonia sa loob ng 70 taon. Pagkatapos noon, parurusahan naman ang Babylonia at makakabalik ang mga bihag. Wow. Ang nakakamangha rito, ayon sa isa sa sources mo, ay yung eksena sa Daniel Kabanatan 9. Si Daniel, na dinala sa Babylonia noong unang bugso, matanda na siya. Oo. Habang nagbabasa siya ng aklat ni Jeremias, bigla siyang nagkaroon ng aha moment. Napagtanto niya, teka, malapit nang matapos ang 70 taon. Wow! Isipin mo yun, halos isang buong buhay na siyang bihag, tapos nabasa niya sa isang scroll na may katapusan pala yung paghihirap nila? Eksakto. Pero teka, may isa pang detalya sa 2 Kronika na binanggit sa sources mo. Hindi lang pala ito basta parusa. May sinasabi tungkol sa lupaing na nagpapahinga o tinatamasa ang kanyang Sabbath. Ayun. Parang may cosmic reset na nangyayari. Anong ibig sabihin yan? Napakagandang punto niyan. Isa yan sa pinakamalalim na ideya sa buong kwento. Sa batas ni Moises kasi, may utos na tuwing ika-7 taon, dapat pagpahingahin ang lupa, yung Sabbath year. Para makabawi yung lupa. Tama, pero sa daan-daang taon, hindi nila sinunod yun. Ang sinasabi sa 2 Chronica 36, dahil binaliwala nila yung Sabbath ng lupa, yung 70 taon na pagkatiwangwang ng Jerusalem ay isang paraan para pilit na maningil. Wow! Ang lupa mismo ay sa pilitang pinagpapahinga para mabayaran lahat ng Sabbath na hindi nila ginawa. Hindi lang parusa sa tao, kundi pagpapanumbalik din sa lupa. Grabe, ang lalim nun. Parang sinasabi na kahit ang kalikasan may karapatan sa hustisya. So, paano natapos ang countdown? Dito na pumapasok si Ciro or Cyrus the Great? At dito mo makikita kung gaano ka-ironic ang kasaysayan. Yung Babylonia na sumakop sa Juda, bumagsak din. Sinakop sila ng mga Persyano sa pamumuno ni Ciro. Tapos, At si Ciro, na isang paganong hari, naglabas ng isang kautusan na wala pang hari na gumawa noon. Pinahintulutan niya ang lahat ng bihag, kasama ang mga Judo, na bumalik sa kani-kanilang lupain at itayo muli ang kanilang mga templo. at gagastusan pa ng imperyo? Oo, eksaktong katuparan ng hula ni Jeremias, isang dayuhang hari ang naging instrumento. Oo. So, nabuo na natin ang timeline. Balik tayo sa original na tanong. Paano kukuwintuhin ang 70 taon? May 2 pangunahing pananaw ang sources mo at 1 taon lang ang pinagkaiba. Oo, at parehong may basehan. Yung unang pananaw, nagsisimula sa 607 BC. Kung magbibilang ka ng 70 taon mula 607 BC, ang katapusan ay 537 BC. Anong nangyari noong 537 BC? Yan yung taon kung kailan opisyal na inilabas ni Ciro ang kanyang kautusan. So, simula, dominasyon ng Babylonia. Wakas, legal na permiso para umuwi. At ang ikalawang pananaw naman ay nagsisimula sa 606 BC, yung unang pagpapatapon kina Daniel. Tama. Kung bibilangin mo ang 70 taon mula dito, ang katapusan ay 536 BC. Ano naman ang espesyal sa 536 BC? Ito yung taon kung kailan matapos makabalik ang mga Hudyo, formal na inilatag ang pundasyon ng pangalawang templo. So doon na talaga nagsimulang bumangon muli ang Jerusalem. Para sa mga sumusuporta sa pananaw na ito, yun ang tunay na katapusan. Hindi lang yung papel, kundi yung unang physical na hakbang ng muling pagtatayo. Interesting yan, ano? Parang yung tanong na, kailan ba nagsisimula ang isang proyekto? Sa plano o sa unang paghukay? So, alin sa dalawa ang mas tinitingnan ng sources mo? At dito idinidiin ng sources mo ang isang mahalagang aral. Para sa kanila, ang pagiging abala sa kung 67,537 ba o 606,536 ay paggaligaw sa mas malaking larawan.
So hindi yon ang point. Hindi. Ang himala ay hindi ang perpektong matematika. Ang himala ay yung katotohanan na may propesya na nagsabing 70 taon at pagkatapos ng halos 7 dekada, natupad yun. Pero hindi pa pala dyan nagtatapos. May isa pang layer ang mga materyales mo na mas malalim pa. Oo. Sinasabi rito na ang buong kwento ng Babylonia ay hindi lang basta kasaysayan. Isa itong anino, isang pattern para sa mga bagay na darating. Oo, dito na tayo papasok sa theological na interpretasyon. Ayon sa pananaw na ito, ang literal na Babylonia ni Nebuchadnezzar ay isang prototipo, Isang modelo. isang modelo para sa isang mas malaki at espiritual na konsepto na tinatawag sa Aklat ng Pahayag na Malaking Babylonia. Babylon the Great. Yun nga, ang ideya ay yung mga prinsipyong ipinakita ng sinaunang Babylonia, pagmamataas, idolatriya, pag-uusig, mauulit daw sa isang pandaigdigang saklaw sa mga huling araw. At may partikular silang halimbawa, yung sikat na kwento sa aklat ni Daniel kung saan nagpatayo si Nebuchadnezzar ng dambuhalang gintong rebulto. Oo. At pinilit ang lahat na sumamba dito. Inihahambing ng source mo yan sa isang imahen ng halimaw sa aklat ng pahayag. Ang pagkakatulad ay napakalinaw para sa may akda ng source mo. Ang gintong rebulto ay isang pagsubok ng katapatan. Sumamba ka o mamatay. Isang pagsubok kung sino ang masusundin mo, yung hari ng mundo o yung Diyos mo. Sa parehong paraan, yung imahen ng halimaw sa hinaharap ay ipinapakita bilang isang pandaigdigang pagsubok ng katapatan kung saan ang pagsamba dito ay kailangan para makabili o makapagbenta. At yung paralel umaabot maging sa reaksyon ng mga tao. Sa kwento, halos lahat lumuhod, di ba? Kasama na maraming Israelita. Para iligtas ang sarili. Pero may tatlong tumanggi. At sinasabi ng source mo na ganito rin daw ang mangyayari. Oo, na marami sa mga nagsasabing mananampalataya ang susunod sa sistema, pero may isang maliit na grupo na mananatiling tapat kahit anong mangyari. Kahit buhay ang kapalit. Mahalagang linawin tulad ng ginagawa ng source mo na ito ay isang partikular na eschatological na interpretasyon. Ikinakabit nito ang isang makasaysayang pangyayari sa isang propesiya. Okay, so para buuin ang lahat. Ang 70 taon ng pagkawasak ng Jerusalem ay isang totoong yugto sa kasaysayan na may mga komplikasyon sa petsa dahil sa sinaunang pagtatala. Tama, nagsimula ito sa unti-unting pagpapatapon at nagtapos sa tuluyang pagkawasak ng templo. At nakita natin kung paano yung propesya ni Jeremias ay nagsilbing orasyan para sa mga biyahe. Isang pangako na may katapusan ang pagdurusa. Isang pangako na natupad sa di inaasahang paraan sa pamamagitan ni Ciro ng Persya. At higit sa mga numero, ipinapakita ng materyales mo ang mas malalim na kahulugan nito. Ang Babylonia bilang simbolo ng idolatriya at pagsubok sa pananampalataya. At may isang huling napakahalagang koneksyon na binunggit sa dulo. Ang pagtatapos ng 70 taon na ito ay hindi lang katapusan ng isang kwento. Simula pala ng isa pa. Simula ng isa pa. Yung mismo kauntusan na muling itayo ang Jerusalem, yun ang nagiging panimulang punto para sa isa sa mga pinakatanyag na propesiya sa Biblia, ang 70 linggo ni Daniel. So magkadugtong sila? Magkadugtong. Para maintindihan mo yung susunod na malaking puzzle, kailangan mo munang buuin itong puzzle ng 70 taon. Kaya iiwan namin sa iyo ang isang kaisipan. Kung ang pag-unawa sa 70 taong ito ang susi para buksan ang susunod na malaking propesiya, ano pa kayang ibang mga timeline sa kasaysayan, marahil nasa iba mo pang mga materyales, ang maaaring magkakaugnay sa mga paraang hindi pa natin lubos na nakikita? Na baka ang katapusan ng isang kwento ay palaging simula lang pala ng mas malaki pa.